Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Magandang Wednesday ngayon. Sabi nga, whether it's wonderful or wonderful Wednesday. O sabi ng daddy ko, wow Wednesday. Okay lang. Basta patuloy tayo sa Panginoon. Okay? So hold on lang po tayo kay Lord. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. Kung kayo nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio. At narito po kayo sa Luzon, naririnig niyo po ang programa natin mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, sabi nga, transistor radio, PM radio ang gamit. Tiyak naman po nakukuha niyo ang programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig sa Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, tiyak na tiyak maganda po ang at malinaw ang inyong reception. At tulad ng sinasabi natin, hindi lang po sa buong Pilipinas tayo naririnig. Salamat sa technology, naririnig na rin po tayo ng ating mga kaagapay. Diyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Yun nga lang po, magkakaiba tayo ng oras, di ba po, magkakaiba ng time. But anyway, salamat po, salamat. Nangingiti nga ako, yung iba 3:30 in the afternoon, yung iba 8:30 in the morning. Yung mga oras ng mga gabay. So, but anyway, wherever you are, dalangin namin, nagiging encouraged po kami sa inyo at nagpapatuloy po tayo pare-pareho sa ating pong pagsunod at paglalakbay at pagtatagumpay sa buhay na ito. So hold on lang po kayo, di pa po? At dalangin natin patuloy tayong maging victorious sa ating gawain sa araw na ito. So huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin, makatotohanang salita ng Diyos, na ito po'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy na sa inyo ay gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library, okay? Keeping ways, sabi niya, ways to keep the peace and have fun at work. Sabi natin, ladle out compliments. So kahapon po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng papuri na binibigay natin sa iba. Nakita natin na hindi lang ang iba ang natutuwa, kundi tayo rin. Nakita rin natin na ang pagbibigay ng compliments sa iba, nagpapataas ng ating happiness level at lagi tayong nagiging mapagpasalamat. O narito pang ilang benefits, sabi nga, ng pagbibigay ng compliments sa iba. Sabing ganon, giving compliments strengthens our interpersonal relationships. O, di ba? Ang pagbibigay ng papuri ay nagpapalakas ng ating samahan. Ang level ng empathic concern at perspective ng mga college students daw ngayon, bumababa na ng ilang dekada. So, kapag kung madalas daw po ang trend na ganito, masama ito. Hindi lang po sa atin, kundi sa mga nakakakilala sa atin. Diba kung lagi tayong mababa na yung level ng ating empathy? So kung may maraming social capital ang ating iniipon, diba, mas magkakaroon tayo ng support kapag tayo po ay down at mapapatawad tayo agad kung tayo ay nagkakamali, diba? So ang palagiang pong paggawa ng isa o higit pa na nagpapataas ng positive effect tulad ng pasasalamat, pagbibigay ng papuri, ang mga random acts of kindness. Sabi niya, ang meditation, religious practices, nagpapalakas po ito ng ating interpersonal relationship. So ayon po sa positive psychology researcher na si Barbara Fredrickson, na yung tawag niya yung broader and build model, ang ganitong mga ginagawa daw po ay magsusulong sa isang virtuous cycle. Tingnan niyo yan, virtuous cycle na hindi lang nag-i-improve ng ating relationship,
kundi nagpapalawak din ng ating awareness at ginagawang creative ang ating pag-iisip. O di ba? Nagiging creative tayo just by complimenting other people. So another, sabi niya, giving compliments increases our stress resiliency and physical health, di ba? Ang pagbibigay ng papuri ay nagpapataas ng ating stress resilience at physical na kalusugan. Eh di ba nga dahil nga po sa COVID, dumaan ang mga tao sa epidemic ng kalungkutan, ang daming na-depress. So ang mga taong nalulungkot ay madaling madala ng stress at mag-suffer mula sa mga inflammatory disorders tulad ng obesity, high blood pressure, at ang malalang tinatawag nating long COVID symptoms. So ang kalungkutan, nagdadala ng depression, di ba? So upang makarecover mula sa depression, ang pagbawas ng negative emotions ay pinakamahalaga. Subalit ang dami ng positive emotions na nararanasan ng isang individual, di ba? Ang dami-dami niyan tulad ng pagbibigay at pagtanggap ng papuri. Ito po yung pinakamahusay na mag-predict kung magkakaroon tayo ng relapse, di ba? So kung marami tayong positive feelings at we share that compliments, mas konti tayong mag-relapse kasi nagiging grateful tayo. So ang research ay nagsasabi na ang dami ng positive laban sa negative emotions na nararanasan ng tao ay isang malaking predictor sa kalusugan. Ay yes, 'di ba? A merry heart doeth good like a medicine. Biblical 'yan. So ang ating positive negative emotional balance ay may mas malaking effect kaysa mga ibang bagay na inaakala nating mahalaga. Halimbawa, tulad ng akala natin mahalaga, income, ang pagkakaroon ng katiyakan na makakuha ng pagkain, nasa gitna ba ng conflict, o kung may sigurado ba tayong matutulungan ngayong gabi. Di ba? O matutulugan ngayong gabi. Stress yun lagi. Pero sabi nga, mas malaki ang effect kung meron tayong positive, negative, emotional balance. And sabi nga ganun, last but not the least, sabi nga ganun, giving compliments creates a ripple of positivity. Yan ang gusto ko. Ang pagbibigay ng compliments o papuri, lumilikha ng ripple ng positivity. So, ang daming mga research ang nagsasabi na ang kalungkutan ay negative emotions. At ito po, kapag naipasa sa mga grupo, mga kaibigan, di ba? Kaibigan na yung kaibigan, nalulungkot po yan kapag tayo ay nalulungkot. So, ibig sabihin, contagious ang kalungkutan. Totoo yan. Ayaw naman nating protection na, di ba? Ayaw nating mag-protect ng sarili sa pagputol ng ating connection mula sa iba dahil hindi ito mabuti at lalong magdudulot sa atin ng kalungkutan. So we want to protect ourselves from that. So salamat naman dahil ito rin ay nangyayari din sa mga positive emotions. Ito ay kumakalat tulad ng alon sa pamamagitan ng ating social networks. Kaya nga, baliktarin na natin ang ating emotional script, di ba? At ipasa ito sa iba. Pay it forward. Kung ang mga tao nag-compliment sa atin, let us compliment others. Ika nga. Ang mga simple acts tulad ng compliments, nagdadagdag po ito ng kasiyahan sa ating puso na nakakaapekto din ng malaki at nakakatulong din sa iba. So if you're happy and you know it, 'di ba? Share it. Sabihin mo sa iba. Napakalaking bagay po ang papuri sa simpleng ginagawa o sinasabi ng iba. Kung sa atin nga kapag tayo ay pinasalamatan o pinuri sa ating simpleng nagawa o sinabing nagagalak, iba o sinabi, nagagalak ang ating puso. Kung baga, nagliliwanag ang ating araw. So tandaan po yung paalala ha, sa atin mga kaagapay sa Ephesians 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga makakarinig. Ulitin ko ha, mark that on your Bibles, Ephesians 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti
sa mga nakakarinig. Mga kaagapay, maging maingat sa ating sinasabi. Mas maganda kung ito lagi ay papuri at pasasalamat sa kabutihan na ginagawa ng ating mga kasama. Hindi ko talaga malilimutan yung reminder ng Mami Jo ko nung bata pa ako. Sabi niya, if you don't have anything good to say, don't say it. Sabi niya ganun, don't speak. Tama, di ba? Mas maganda kung maghanap tayo ng positive na ginagawa ng ating mga kasama at doon sila pasalamatan at papurihan. Hindi lang po sila ang binabago ng ating good words. Tayo din ang binabago nun. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen agad. Ulit. Ito naman ang take ko. Proper commendation to others encourages them to pursue to the right, not to the wrong. Still the great divide, tama o mali, walang gitna, walang sampay sa bakod. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang tanging batayang mapagkakatiwalaang tunay at wala ng iba pang maaaring humamon dito. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang ginagawa ng mga taga-Bereans dito? Number 1, sinubok ng salita ng Diyos ng mga Berean si Pablo o si Paul habang siya'y nangangaral. Wow, tama. Tamang pagkilos para sa pananatili sa katotohanan. Amen. Sa Acts 17:11, mas bukas ang isip ng mga tao na mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig ng mensahe, message of the gospel. Sino ang nangangaral nito? Si Pablo o si Paul? He is not ashamed of the gospel. What? Araw-araw nilang tinitingnan ang sa scriptures or Bible kung totoo ba ang nasa katotohanan ba ang sinasabi ni Paul, the little one, apostle sa mga Gentiles. Amen. An act of fact checking. It was proven true indeed sa pamagitan ng mga Berean sa buhay ni Apostol Pablo. Amen tayo riyan. Ano po ang resulta ng gawain ito sa mga kapatiran? Pinagpapala ng Diyos ang mga nakikinig at yung gumagawa nito. Lucas 11:28. Ngunit sinabi ni Jesus, mas pinagpapala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Hindi basta nakikinig, sinusunod ito. Amen po tayo dyan. Dahil sa pagsasaliksik at pakikinig ng salita ng Diyos, anong magandang bunga ang magagawa nito? Pangatlo, ipaliwanag ang tama ang salita ng Diyos. 2 Timoteo 2:15, gawin mo ang best mo para matuwa talaga ang Diyos sa iyo bilang isang worker na hindi kinahihiya ang trabaho niya at tinuturo ng tama ang katotohanan mula sa Diyos. At dahil ito ang tama, ang katotohanan galing nga sa Diyos ay ano ang tamang babala. Ika-4, huwag magbabawas o magdadagdag sa salita ng Diyos. Deuteronomio 4:2, huwag ninyo itong daragdagan o babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. At ano pa? Deuteronomio 12:32, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo, sundin ninyong walang labis at walang kulang. Revelation 22:18-19, ako si John, winawarningan ko ang lahat ng nakikinig nito ng mga prophecy sa librong ito. Kung may magdadagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos ang mga salot na sinasabi dito. At kung may magtatanggal ng kahit na ano sa prophecy na nakasulat dito sa librong ito, tatanggalin din ng Diyos ang parte nila sa puno ng buhay at sa banal na city na nabanggit sa librong ito. At patuloy na igalang at mahalin ito. At ito pa, huwag na huwag mamalaitin ang salita ng Diyos kailanman. Amen. 2 Corinto 4:2. Kaya nga sa ngayon,
Inaayawan na namin ang lahat ng mga bagay na ginagawa na patago. Ay talaga naman, kung patago walang ano yan, walang uh, paglalahad at nakakahiya. Hindi kami nang luloko at hindi namin iniiba ang salita ng Diyos. Sinasabi namin kung ano ang totoo sa harap ng Diyos. Kaya dahil doon, siguradong mapagkakatiwalaan ninyo kami. Tama. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritong Banal, kung tayo'y tapat, ang tao'y magtitiwala sa atin. Kung kaya't, yung sinasabi sa sa dalawang talata, halimbawa yung sa sinabi na sa pamagitan lamang ni Kristo tayo mayroong kaligtasan, yung pagtitiwala sa Kanya. Pagkatapos sinabi naman ni Santiago na dapat yung mga salita ninyo dapat mayroong gawa. Paano natin ugnayin niya? Doon sa una, salvation. Doon sa pangalawa, bunga ng salvation, yung mga gawa. Hindi gawa ang magliligtas, yun ay para sa ano, para ikaw ay hahatulan ka o reward doon sa iyong, dahil ligtas ka na, makagagawa ka na ng tama. So, ang salita ng Diyos, mapagtitiwalaan dahil ang salita ng Diyos ay totoo at banal. Di ba, anak? Opo, Ama. Totoo po yan. Agree ako dyan. Kaya nga dapat nga po, ang salita ng Diyos nagbabago pa rin sa atin araw-araw. Dapat. Hindi yun yung akala natin, alam ko na yan. Hindi na yan. Hindi ganon. Mali yun. Maling-mali nga po yan. Kaya dapat laging may pagpabago sa ating buhay. Laging handang pabago at pasiyasat. Tama yung sinabi mo. Pasiyasat tayo. At kung makita natin something is, ang espiritu ay laging nangungusap ng tama sa atin. Sundin natin yun. Tama. Kaya nga din, yun din po rin lagi kong sinasabi kasi, di ba po, ang dami-dami ngayong mga conspiracy theory around. Maging maingat po tayo doon kasi dapat ang ating basis ay salita ng Diyos. Kapag alam natin na contradictory sila sa sinasabi ng banal na kasulatan, wag na nating basahin pa. You know why? Guguluhin lang noon yung kaisipan natin. Yun yung mga sinasabi nating mga false teaching na hindi natin alam, nakaka-incorporate na sa ating mga personal na buhay, nakakapasok na sa ating personal na buhay. Kaya nga po, ang pinaka-best pa rin, tayo yung magsaliksik ng salita ng Diyos, mag-journal tayo, ano bang sinasabi ng banal na spirito sa atin, sa bawat verses na pinapakita niya sa atin, doon po tayo lalalim, hindi po tayo lalalim. Although, I really believe in good books, and I believe that, pero sa dami rin po ng mga libro ngayon na akala mo katunog Kristiyano, dahil sa New Age, dahil sa mga ganong preaching, gumagamit ng salita ng Diyos, pero alam mo na natitwist nila. Opo, mag-ingat po talaga tayo doon. Kasi deception din po yun ng kaaway. So mas mabuti po, let us go back to God's Word. Study. Tingnan natin kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Ano ang layunin ni Lord. Tingnan natin kung ano bang sinasabi ng Panginoon sa atin. Basically, yung sinasabi lang sa atin ni Lord, maging ready tayo kasi anytime soon He's coming back. Yun. So how should we be ready? Read His Word, follow Him, always obey Him. Yun lang, di ba? At be connected with Jesus. Yun ang mahalaga. Natural naman, Daddy. Hindi naman tayo makakapagsalita at makakaintindi ng salita ng Diyos kung hindi tayo konektado sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Kung minsan salita yung iba, hindi naman connected. Kaya lahat anak ng relihiyon, na ang relihiyon ng pinagtitiwalaan, they are not connected to Jesus. Yun ang problema doon. And that's the reason why we are in gabay. Diba po? So, yun ang dahilan. Okay? So, tulungan tayo ng Diyos na talagang maging gabay. Tama po. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi being in gabay is an opportunity at the same time a privilege. Lord, in Jesus' Salamat po, Panginoon. Lord,
You have given us this opportunity to share your word. Ang dalangin namin, Panginoon, we will share this with excellence and honesty in truth. Yun ang aming dalangin. Jesus' name. Panginoon, dalangin namin, ikaw po ang siyang manguna at gumabay sa amin. Hindi lang po naman sa amin, kundi sa bawat programmer at broadcaster ng DZS. Yun po ang aming dalangin. Salamat po kila Joe Alabastro na laging kinokorek kami, tinitingnan, nakikinig, binomonitor. Salamat po talaga doon, Panginoon, because it teaches us to be always truthful to your word. Salamat po doon. So Lord, salamat din po sa mga listeners na who are willing to share their knowledge sa amin and to explain and to say that. Marami pong salamat, Panginoon, sa ganung mga engagements. Salamat po doon, Panginoon, kasi sa totoo lang, we are not holding the truth. Ang nag-truth lang po yun, Panginoon, ay sa'yo at nire-relay lang po namin iyon according sa iyong dealing sa aming buhay. So Lord, salamat po. Thank you. Salamat po sa aming mga kaibigan na today is their special day. Si Ate Mila Waino, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Noel Gelasio, kay Amy Suazo, kay Ray Gabriel Idos, kay Laika Kerubin. Ganon din po kay Paul Conejos, kay Bong Pasqua, kay Jojo Baldonado. Ganon din, Panginoon, kay Becca Season. Ganon din kay Dick Quinones. Kay Shirley Tabuso, Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. Ganon din po kay Emily Navarro. Today, Lord, I want to pray especially for Nanette and Edward Tibay ng Siniloan. Salamat po sa kanilang patuloy na buhay at ministeryo. Salamat po, Panginoon. Kasi alam namin ginagamit mo po sila patuloy dyan sa Siniloan. Salamat po talaga. So Lord, hindi lang po sa kanila, kasi sa mga kaibigan namin dyan sa Siniloan Baptist, sa New Testament Baptist dyan po, Panginoon, sa Paite, sa Santa Cruz. Salamat po, Panginoon. Sa mga kasibap namin dyan sa lugar ng Laguna, pagpalain mo po sila, Panginoon. At Lord, again, today is another day for us as we face our day. Dalangin namin, ikaw po ang siyang panguna at gumabay sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, blessings mo at the same time guidance mo throughout the day. Sa amin pong mga kaibigan na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, karamdaman, ikaw po ang kagalingan, pangangailangan, ikaw po ang maging katustusan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, kung kami po'y naguguluhan, decision, ikaw po ang maging katotohanan sa amin. At sa aming mga kaibigan, Panginoon, na dumadaan sa loneliness, ikaw po ang maging kasiyahan namin. Lord, thank you. At ang dalangin namin sa aming workplace, sa amin po mag-start ang papuri, pasasalamat, at pag-comment sa aming mga kasama sa opisina o sa bahay. Marami pong salamat, Panginoon. We want to be a shining light for your glory alone. Thank you, Lord. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na kung ito ang patuloy naming, ang aming sarili ay aming laging ikakapit, iangkla roon, ang salita mo ay siyang gagabay. Babaguhin ang aming mga buhay. Gaya ni Apostol Pablo na siniyasat ng mga Bereans, nakita nila ang katotohanan dahil hindi lang salita, datapwat sa gawa. Yung he preached and then he lived his preaching. Kaya Panginoon, yun po ang kailangan. Para sa ganoon, ang iyong biyaya ay dadaloy sa amin. Kami po naman ay talaga namang channel po lamang. But salamat po dahil inangkin namin at yung tamang message, ibinabahagi namin sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong gabay. Ito po ang aming dalangin, pagpapalain, Panginoon, ang iyong mga salita. Make us faithful to preach your word with no hold bars, upang sa gayon, maluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen, amen, amen. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
At Aruel Mendoza, kasama po ang Gabay Barkada sa Broadcast Engineering, Radyo TV, Broadtech, at Bukavi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapatid, pag si Yesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay